Sige, simulan na natin. Naka-YouTube tayo, no? Okay? Magandang hapon sa lahat ng mga sumusubaybay sa amin sa YouTube, mga estudyante, mga guro, mga empleyado, members of the Board of Trustees ng ating paaralan, pangunguna ng ating Presidente Dr. Danilo Biayap, kanilang mga kamag-anakan, mga kaibigan, ganoon din sa mga families outside, the Umali and the Valeriano and related families. Sila ay sumusunod sa atin sa YouTube, okay? Relatives and friends and neighbors. Ganoon din mga brothers and sisters in Christ in different churches all over the world. Sumusubaybay sila sa atin sa YouTube. All members of my family, my wife, children, grandchildren, all our relatives and friends and neighbors, including my daughter Grace and Edwin in the US. They are also following us in the YouTube. Ako po si Evangelist Dr. Romeo Umali, ang host every Thursday lunch break. Sa pagsisimula ng ating devotion ngayong hapon, let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Faithful God, whose mercies are new to us every day, we humbly pray that you look upon us in mercy and renew us by your Holy Spirit. Keep safe our going out and our coming in, and let your blessing remain with us throughout this day. Preserve us in your righteousness and grant us a portion in that eternal life which is in Christ Jesus, through which be glory and praise to you and the Holy Spirit, now and forever. Amen. Ang ating pong short meditation ngayong tanghali ay nakabase po dito sa importance of prayer. Ang pamagat po ay forgiving one another. Pagpapatawad sa isa't isa. Okay, yun po ang ating babasahin ngayon. Ito po ay ating matatagpuan dito sa sulat sa Pablo sa mga taga-Epeso, kabanatang 4, simula po sa 25 talata hanggang 32. At ang pamagat nito, ang bagong buhay kay Kristo. Okay? Ang bagong buhay kay Kristo. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng isang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw. Galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon
upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakaririnig. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong bubulayaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Yan po ang mga talata sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso, kabanatang 4. Sinimulan ko po sa talatang 25 at natapos po sa talatang 32. Na ang pamagat po niya na ang bagong buhay kay Kristo. Babasahin ko rin ang awit kabanatang 1, ang tunay na kagalakan. Babasahin ko po. Awit kabanatang 1, simula sa 1 hanggang 6 na talata. At ang pamagat ay ang tunay na kagalakan. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasihan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan. Siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. Ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Yan po ang nilalaman ng awit kabanatang 1. Simula po sa 1 hanggang 6 na talata. At ang akin pong binasa ay patungkol po dito sa ating short meditation dito po sa Portals of Prayer na akin pong babasahin. Ang pamagat po nito ay forgiving one another. Pagpapatawaran sa isa't isa. Yan. Tama-tama po ito sa ating pagdiriwang din ng ating 20 taong anibersaryo ng ating parang Lyceum of Alabang. Forgiving one another. At sinabi nga dito sa Epeso, na binasa ko kanina, kabanatang 4, 32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Yan. Yun po yung binasa ko kanina. Sa Epeso, kabanatang 4, talatang 32. Be kind
to one another, tender-hearted, and forgiving one another. Yun po ang ating tatalakayin ngayon. Forgiving one another. As God in Christ forgave you. Sapagkat tayo ay pinatawad ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Alam po natin yun, di po ba? Nang namatay siya doon sa krus, pinatawad niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Yun ang mahalaga na ating isa puso matandaan natin. Sabi rito sa ating portals of prayer, bilang mga bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesus, the body of Christ, no? Tayo ay mayaman. Nagbubunga tayo ng tinatawag na Christian charity. Christian charity. Pagbibigay sa ating kapwa. Christian charity. It is also made up of fallen sinful people. Although tayo, mga Kristiyano, we are fallen people because of our sin. Okay? We all need to embrace the call to forgive generously. Dahil tayo nga ay pinatawad ng ating Panginoon, dapat lang napatawarin natin ang ating kapwa. Anumang kadahilanan, anumang panahon, anumang pagkakataon. The call to forgive is one of the most necessary of the Christian virtues. So isa yan sa mahalagang katangian, virtues ng isang Kristiyano, ang magpatawad sa kanyang kapwa. Forgiving one another. Okay. We are members together of the body of Christ, the church. Okay. Tayo bilang mga miyembro, mga kasama sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo, the church, ang simbahan, and the Holy Spirit at ng ating Espiritu Santo, given to us in baptism, na ibinigay sa atin nung tayo binautismuhan. Niniwala ba tayo? Ang Holy Spirit ay binigay sa atin nang tayo ay nabautismuhan. And help us to live with generous hearts. Kaya tayo ngayon ay nabubuhay na mayroong pagbibigay sa kapwa sa pamagitan ng ating puso, no? From the heart. From the heart. Okay? And awareness of the forgiveness we receive from God in Christ. Lagi nating naalala, lagi nating nasa isip, lagi nating nasa puso ang pagpapatawad ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Doon sa krus, na kung siya ay namatay, ibinigay ang kanyang buhay para sa ating kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Paul's list of Christian virtues, kanina nga nabasa natin, no? Ano-ano yung mga virtues na yon na binanggit ni Paul? Sabi nga, it is simple. Those virtues, Christian virtues, are simple, but not easy. Yun. Simple, no? Pero hindi madali. It's not easy. Una, tell the truth. Yun. Huwag tayong magsisinungaling. Laging katotohanan ang ating sinasabi. Work honestly. Tayo'y gumagawa ng may pitagan. No? Walang pandaraya. Okay? Working honestly. Be kind. Okay? Mahalin ang ating kapwa. Napagbigay sa ating kapwa. And forgive one another. At nagpapatawaran sa isa't isa. Yun ang mahalaga. Pagpapatawaran sa isa't isa. Forgiving one another. The Christian life is certainly easier to describe. Madali no? Madaling
sabihin. O isa-isahin natin yung mga virtues na yun. But to live by it, yun ang kumisan. Madaling sabihin pero mahirap sa buhay. Sa katuparan sa ating pang-araw-araw na buhay. Especially the call to forgiveness. Lalong-lalo na ang pagpapatawad sa ating kapwa. As Christians, we are not sinless. Ayun. Patuloy tayo nagkakasala, hindi ba? Even with the best intentions, we will step on one another's toes. Yun. Pirmi nating natatapakan ang ating kapwa. Nasasaktan natin. But rather than dwell on sore toes, let us be quick to forgive and to ask for forgiveness. So, patawarin natin ang ating kapwa. Okay? And ask for forgiveness. Okay? Maliwanag ba? Okay, let's pray. Soften my heart, God of love, that I may regard my brothers and sisters with forgiving eyes. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all join the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Let us receive the blessing of the Lord. Okay? The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine on you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace. Okay? Salamat sa mga nakapakinig o sumunod sa ating YouTube. Ginagawa po natin to tuwing dance break ng Huwebes, okay? Dito sa ating library. Sana masundan natin to sa mandating pang mga Huwebes. Although maybe next week, dahil tayo ay nasa bakasyon, baka hindi natin magawa. So we will continue in November. Maraming salamat sa inyong lahat. Sundan nyo lang sa YouTube.